Mula nang isilang mga 4.5 bilyong taon na ang nakalipas, ang mundo ay nag-ikot sa kanyang akses, nagtatapos sa isang buong pag-ikot sa halos 24 na oras, 23 oras at 56 na minuto upang maging eksakto. Sa panahong ito ay umuusad din ito sa kanyang orbita sa paligid ng araw na nilalakbay nito bawat 12 buwan. Ngunit kailanman bang nagtanong ka na kung ano ang mangyayari kung biglang titigil ang mundo sa pag-ikot kahit lamang sa isang segundo? Tara, alamin natin kung ano ang mga nakakatakot na kahihinatnan nito na may pagsasaalang-alang sa mga tao, ang klima, at ang lahat ng sumasakop sa ibabaw ng mundo. Agad nating aasahan na ang mga epekto ay magiging lubhang katastrofik at nakasisira. Sa ganitong kaisipan, mangyari na lang sana na itigil ang pag-ikot ng mundo ng pansamantala bago ito maganap ng lubos at walang katapusan. Ang mga unang biglang pagbabago ay magiging ang mga pola ng atmosfera o ang paraan kung paano kumikilos ang mga daloy ng hangin na naglalaro ng napakahalagang papel sa pagkontrol ng pag-ulan at temperatura. Isa sa mga kahihinatnan ay maaaring ang paglitaw ng mga desyerto kung saan mayroong mga kagubatan ngayon o ang pagbabago ng mga nagyayelong tundra tungo sa mga komportabling lugar na maaaring tirhan. Isang kritikal na epekto ay may kinalaman sa core ng mundo na binubuo ng bahagi ng natunaw na bakal. Kung bigla na lang hihinto ang pag-ikot ng mundo, ang magnetic field na nilikha ng magnetic dipole na gawa ng pag-ikot ng natunaw na bakal sa core ng mundo ay mawawala. Nang walang tinatawag na geomagnetic field, ang protektibong kalasag laban sa masasamang radiation mula sa araw at mga cosmic rays ay mawawala. Ngunit ano ang nagpapigil sa mundo na tumigil? Ang ating planeta, tulad ng halos lahat sa sansinukob, ay patuloy na nag-iikot dahil walang anumang makakapigil dito. Ayon sa paliwanag mula sa space.com, kung ikaw ay magpapatakbo ng isang roundabout sa playground at hayaan itong tumigil, sa huli ay ito ay titigil. Ito ay dahil habang ito ay nag-iikot, ang hangin at ang ibabaw ng playground ay naghahatid ng puwersa na pumipigil at bumabagal dito. Ang mundo, sa kabilang dako, patuloy na nag-ikot dahil ang kalawakan ay halos walang laman. Walang hangin o iba pang mga partikulo sa kalawakan na maaaring pigilan ang kilos na ito. Marahil ang hindi gaanong alam ay ang katotohanang unti-unti nang bumabagal ang pag-ikot ng mundo dahil sa buwan. Narito ang paliwanag mula sa space.com, ang kilos ng bahagi ng mundo na nakaharap sa buwan ay hindi perpektong balanse ng grabidad, at gayon din ang bahagi ng mundo na nakaharap palayo sa buwan. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ang nagdudulot ng mga alon ng dagat na nagpapalobo sa mga karagatan sa magkabilang panig ng mundo. Sa panahon ng pag-ikot ng mundo, ang mga protuberansya na dulot ng mga alon ay gumagalaw sa ibabaw ng mundo tulad ng isang alon. Ang galaw na ito ay nagpapatupad ng isang puwersa na kumikilos sa direksyon na kabaliktaran sa direksyon ng pag-ikot, unti-unting pinapabagal ang panahon ng pag-ikot ng planeta. Ito ay nagiging sanhi ng pagbabago sa haba ng araw ng mundo ng mga 1 segundo bawat 50,000 taon. Gaya ng maaari mong naunawaan, maaari tayong magpahinga ng maayos sa kasalukuyan, magpapatuloy ang pag-ikot ng mundo ng napakatagal na panahon. Samantala, may mga mas mahahalagang isyu na dapat bigyang pansin bago mahuli na ang lahat tulad ng pagbabago ng klima. Lagi nating tandaan na tayo ang nangangailangan sa mundo at hindi siya ang nangangailangan sa atin.